Okay guys, meron tayong modem dito. Binili po ito na kanya ng 1,200. Bubuksan po natin. Brand new po ito. So subukan natin i-install at i-discover yung kanyang portal. Meron na po siyang power, 12 volts at saka yung modem. Yun na po, nakasaksak na yung ating modem. Yung wifi niya ay nasa likod. Kunin lang po natin. Yan po yung wifi niya. Meron siyang 2.4 GHz at meron siyang 5 GHz, no? Sige, subukan po natin mag-connect at i-discover natin kanyang GUI. Connect po tayo sa kanyang wifi. So yung wifi niya, dalawa po yung wifi niya. Connect sa 2.4 GHz niya. Yung password niya, NROTSE. So, connected po tayo sa kanyang current na wifi is ang wifi po na 2.4 GHz. So, need po natin mag-open ng browser. Kahit anong browser po, Chrome or wala po yung browser nyo. So, open po natin yung browser natin, yung sa akin Chrome. At i-type po natin, ito po yung kanyang IP address or gateway, 192.168.1.1. Ang username at password niya ay mismo nasa likod ng modem. So, tignan po natin yung kanyang account or username at password para makalagin tayo. Ang purpose po nito, ang purpose po nito yung tutorial natin is para po muna mag-change ng Wi-Fi password. So, ang kanyang username is user admin at yung kanyang password is admin only. Okay, click po natin login. Makikita nyo po dyan sa itaas ang yung network. So, punta tayo sa taas, makikita nyo po dyan yung network. Click po natin yung network at makikita nyo dyan ang 2.4 advanced at yung 2.4 basic. Sa 2.4 basics, makikita nyo dyan ngayon, yan po, mayroong red. Makikita nyo po dyan yung pangalan ng Wi-Fi, yung SSID, sa ilalim ng SSID. So, kung need po mo palitan yung Wi-Fi name, sige, go for it. Palitan mo ng Wi-Fi name ang inyong modem or router. So, sa 2.4 GHz advanced naman, makikita nyo naman dito yung password. Yung password ng Wi-Fi nyo. Ayan po, makikita nyo po dyan sa WPE pre-shared key. Makikita nyo rin naman dyan yung sa gilid, yung click here para makita mo yung password. Pero, dapat kapag pinalitan mo ito ng Wi-Fi password, dapat hindi ka magkamali. Baka kasi hindi ka na makakonect. Pero, siyempre, makakonect ka pa rin. Dapat alam mo lang talaga kung paano magpalit. Makikita nyo, balik po tayo dito sa basic. Makikita nyo po yung, ulit po yung pangalan ng Wi-Fi. At sa 5G advanced naman, makikita nyo naman dyan yung Wi-Fi password. So, yung puro po, dots. Yung puro dots po. Yan po yung Wi-Fi password nyo. So, delete mo lang lahat yan at palitan mo ng bago. Click mo lang save, apply. Ito po, click po natin yung click to show. Makikita po natin dyan yung password. So, back tayo. At after nyo mapalitan ng Wi-Fi password, i-click nyo lang save. Yung WPA encryption, pwede din tick, key IPAS. Okay lang naman kahit AES lang. Okay lang yan. Meron po itong 5 GHz po. Dalawa pong Wi-Fi niya. So, subukan natin. Punta tayo sa 5G basic settings. Same lang po sila ng 2.4 basic settings. Sa 5G settings is makikita nyo ulit yung Wi-Fi name. At sa 5G advanced, dyan naman po tayo magpapalit ng Wi-Fi password. Click save, apply. Ganyan lang po. After nyo po magawa nyan,
okay na po yung wifi nyo, napalitan nyo ng password, bakit po ba may 2.4 at 5 GHz? So malakas po yung 5 GHz kaysa 2.4. Yung kasing ibang cellphone nasa 2.4 lang. Pero baka hindi po makita ng bawat cellphone yung 5 GHz. Kasi merong mga cellphone na hindi compatible sa 5 GHz. Only for 2.4 GHz lang po. Ganyan lang po kabilis magpalit ng Wi-Fi, password at Wi-Fi name. Thank you!